Salvation in Christ Jesus, Part 2. So pag pupunta po tayo sa church, wala po tayong ibang hinahanap kundi si Jesus Christ. So pag nakita mo na si Jesus Christ, nakita mo na yung salvation mo. Amen po ba? So balikan ko lang po yung onting part nung ating diniscuss nung part 1. So sabi ko nga po nung part 1, kapag nanonood po tayo ng pelikula, halimbawa isang pamilya tayo, nanonood tayo ng pelikula. After nating manood ng pelikula, pinag-usapan natin yung pelikula, iba-iba yung kwento natin eh. Iba-iba kung paano natin siya kwento. Kasi posible na ako, may paborito akong character, yung wife ko may iba siyang pinopokus, o kaya naging emotional siya dun sa specific part ng kwento na yon. 'Di ba? Hindi tayo pwedeng maging magkakapare-pareho nung feedback dun sa story. At the same time, iba-iba tayo ng way ng pagsasalita. Iba-iba tayo ng ginagamit na word. Pero kung gusto mong maintindihan talaga yung story, yung kwento, babalik ka dun sa movie. Hindi ka babalik lang dun sa isang kwento. So basahin po natin yung kwento po nito, si John the Baptist, nagbabaptize po siya. So paano siya kwento ni Matthew? In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea and saying, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." So ano po ba yung kingdom? Sa part 1. Basileia, royal power, kingship, dominion, rule of heaven is at hand. So hindi po siya, yung kingdom, hindi siya yung lugar. Pag sinabing kingdom, it's more of authority, dominion, power, kung sino yung ruler sa kingdom na yon. So sabi diyan, may darating, paparating na yung kapangyarihan ng kingdom ng Panginoon, ng Diyos, ng heaven. Yan, again, not to be confused with an actual kingdom, but rather the right or authority to rule over a kingdom. Hindi lugar, authority. So si Matthew, nung kinikwento niya to, gusto niyang i-emphasize yung authority ni Jesus Christ. Yun yung focus niya. Indeed, baptize you with water unto repentance, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. So take note po, ang ginamit po dyan is He, Holy Spirit and fire. Again, ano ba yung fire? Pwede nating interpret yan sa kung ano-anong paraan, pero ang sinasabi po ng fire dyan, lahat po ng sacrificial sa Old Testament. Lahat po ng sacrificial na ginagawa ng mga Israelites, sinusunog po nila. Paano ko siya nasabi? Again, balikan niyo yung part 1, pero dadaanan natin siya. Pwede ko siya interpret, pero ayokong ma-miss natin yung revelation. Nasusundan pa po ba? Amen po ba? When he had been baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, a heaven opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, alighting upon him. Si Jesus, nakita niya yung Spirit ng Panginoon, Spirit of God, ang ginamit na word dyan, Spirit of God, descending like a dove. Nag-anyong kalapate, alighting upon him. So, ang ginamit ni Matthew yung word is Spirit of God. Tapos, ang nakakita si Jesus Christ. So, si Matthew, sinusulat niya yung text na to sa part na to na perspective ni Jesus Christ. Si Jesus Christ. And suddenly a voice came from heaven saying, "This is my beloved Son, and in whom I am well pleased." Oidokeo. Yung I am well pleased. Kapag kinuha natin siya sa original text, yun po yung basa dyan. To be favorable, inclined towards one. So yung Diyos, sinabi niya, ito yung anak ko, lahat ng authority, lahat ng pabor, binabagsak ko sa Kanya, ibinibigay ko sa Kanya. So kapag binigay na, nasa Kanya na. Amen po ba? Amen. So basahin naman po natin siya kay Mark. Nasusundan pa po ba?
So kay Mark, ang introduction niya kagad, Gospel of Christ. Wala na pong iba. Ito yung Gospel of Christ, the Son of God. John came baptized in the wilderness, preaching a baptism of repentance for the remission of sins. Kay Matthew, wala po yung remission of sins. Then all the land of Judea and those from Jerusalem went out to him and were all baptized by him in the Jordan River, confessing their sins. Ang meaning po ng remission of sins, aphesis, release from bondage or imprisonment, forgiveness or pardon of sins, letting them go as if they had never been committed. Pinapalaya na po. Pag sinabing remission of sins, as if na parang hindi mo na nakomit yung sin na yun. Wala na yung sin na yun. Amen po ba? Ayan po. Sabi dyan, if they had never been committed. As if they never have committed. So just to prove to you na iba yung way ni Matthew, iba yung way ni Mark, iba kung paano nila kwento. Si Matthew, nag-focus siya sa kingdom. Ayan po, nakasulat. Si Mark, nag-focus siya sa repentance. Sa remission, sa remission of sins. So, kay Matthew, authority. Kay Mark, remission or kapatawaran. Doon yung pinokus niya. And he preached, saying, therefore comes one after me who is mightier than I, whose sandal strap I am not worthy to stoop down and loose. I indeed baptize you with the water, but he will baptize you with the Holy Spirit. So, tinanggal na po ni Mark yung salitang fire. Hindi niya inelaborate dito yung fire. Hindi niya in-include. Saka ang ginamit niya na word dito, one. Kanina po, kung babalikan natin, ang ginamit ni Matthew, he. Pero kay Mark, one. Nag-iisa lang. So, nag-iisa lang yung salvation natin. Nag-iisa lang yung tinutukoy na tao dito. Ayan po. Side by side. Sabi dyan, sabi ni Matthew, he will baptize. Kay Mark, sabi niya, one. Nag-iisa. Amen po ba? Amen. Kasi pwede naman natin sabihin marami yung he. Iba-ibang tao yung he. Pero si Mark, inelaborate niya, isa lang. Diba? Yan. Ay again, wala yung fire. Kay Mark, wala yung fire. Pero yung kay Matthew, nandun naka-specify yung fire. Kasi kay Mark, sinabi niya na meron ng remission. May kapatawaran na. It came to pass those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in Jordan, and immediately coming up from the water, he saw the heaven parting and the Spirit descending upon him like a dove. Then a voice came from heaven, "You, my beloved Son, in whom I am well pleased." Di ko na-highlight. Pero sabi kanina ni Matthew, Spirit of God. Sabi dito, Spirit lang. Pero parehas, yung representation nila parehas na dove. Diba? Kung naaalala niyo po yung topic, yung kung paano sinulat ni Matthew yun kanina. Yan. So tapos na yung dalawa, si Matthew saka si Mark, balikan uli natin yung kay Luke. So si Luke kasi maraming, ma-intro si Luke, marami siyang taong kinikwento. So Anna, Caiaphas were high priest, the word of God came to John, the son of Zacharias, in the wilderness, and he went into all region around the Jordan, preaching a baptism of repentance for the remission of sins. Kay Luke, in-specify niya rin yung remission of sins. Pero ano yung kaibahan niya kay Mark? As it is written in the book of the word of Isaiah the prophet, saying, "The voice of the one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his path straight. Every valley shall be filled, and every mountain and hill brought low. The crooked place shall be made straight, and the rough way made smooth, and all the flesh shall see the salvation of God." Hindi ko na po sinulat lahat, pero sa part 1 po, pinakita ko po na lahat ng gospel
in-specify po tong hula ni Isaiah. Itong prophecy ni Isaiah na to. Pero dito kay Luke, siya lang yung naglagay dito ng all the flesh shall see the salvation of God. So para maintindihan natin again, yung salvation of God na yan, kailangan nating balikan yung Isaiah. Ano ba yung salvation of God? Doon sa hinula ni Isaiah. Paano ba sinulat yun ni Isaiah? So ito yung hula ni Isaiah. Mababasa nyo siya sa Isaiah 40. Comfort, yes, comfort my people. Say your God. Speak, comfort to Jerusalem and cry out to her. That her warfare is ended, that her iniquities is pardoned. For she had received from the Lord hand double for all her sins. So, hindi ko na po babasahin lahat. Ang context po niyan is, yung mga tao, pagod na po sila. Yung mga Israelita, pagod na sila dun sa condemnation. So, ang sinasabi ni Isaiah dyan, darating yung time na may sa atin, may salvation na darating sa atin. Merong tutubos sa atin sa lahat ng iniquities natin. So, nasan siya doon? Sa Isaiah, ito po siya. The glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. So, kay Isaiah po, shall be revealed. Hindi pa po nare-revealed. Pero kay Luke, nakita na po. Ito na po. Makikita na natin yung salvation of God. Nasusundan pa po ba natin? Amen po ba? Kising pa po ba kayo? Mainit nga. Ayun. Review lang po to I-review lang po natin yung last preaching para po masabayan din ng mga hindi po naka-attend. So, pinagsama-sama ko po yung tatlong gospel. Ang highlight po ni Mark, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. John came baptizing in the wilderness and preaching a baptism of repentance for the remissions of sins. So, remissions of sins po yung pinokos ni Mark. Si Matthew again, ang pinokos niya, yung kingdom of heaven is at hand. It speaks of authority. And kay Luke, and all the flesh shall see the salvation of God. So kapag may repentance, ibig sabihin, may isang tao na may authority para mag-remit ng sins. Mag-alis ng kasalanan. Amen po ba? So pag naalis na yung kasalanan, meron ka ng salvation. Magkakahiwalay po ba yung sinasabi nila? Hindi naman po, di ba? Pare-pareho. Pare-pareho sila ng kinikwento, iba lang sila ng ine-emphasize. Pero lahat yan, ang focus niyan si Jesus Christ. At ang maganda po nun, ang malupit po nun, lahat po ng nagsusulat dito, wala pa po dyan sa senaryo na yan. Can you imagine, nagsulat ka, pero wala ka dun sa actual senaryo na yun. Tapos 4 na tao yung nagsulat, pero pare-pareha sila ng sinusulat kahit wala sila sa senaryo na yun. Paano po nangyari yun? Diba? Paano nangyari na wala naman sila dun sa senaryo na yun, pero magkakatugma sila eh. Pare-pareho sila ng tinutumbok. Diba? Paano mo masasabi na hindi ito totoo kung lahat sila pare-pareho? Amen po ba? So, highlight ko lang po yung Matthew 28. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has given to me in heaven and on earth. Go, therefore, and make disciples of all the nation, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So, kanina, baptism of Spirit and fire. Kapag na kay Jesus ka na, eto po, post-cross, ang baptism mo complete na. Holy Spirit, Son, Father, completeness. So, nasan dyan yung fire? Ibig sabihin, yung baptism mo, hindi na nakabase sa kasalanan mo, hindi na nakabase sa kung ano yung nagawa mo, nakabase na kay Jesus Christ. Sa tinapos niya nagawa. Amen po ba? Amen. Now, as the people were in expectation and all reasoned in their hearts about John, whether he was the Christ or not. So, nagtatalo-talo na po dito yung mga nakakapakinig kay John the Baptist. Si John the Baptist po yung nagpipreach. Kung siya ba yung Kristo. John answered, saying to all, I indeed baptize you with water, but the one mightier than I is coming, whose sandal strap I am not worthy to loose.
He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Kay Luke, in-specify niya rin dito yung Holy Spirit and fire. Yan, one din yung ginamit ni Luke. Hindi niya ginamit yung he. Amen po ba? When all the people were baptized, it came to pass that Jesus is also baptized. And while he prayed, the heaven was open and the Holy Spirit descending in the bodily form like a dove upon him. So dito kay Luke, hindi sinabi dito na Holy Spirit of God. Spirit of God. O kaya Spirit lang. Ang sabi niya dito, Holy Spirit. Again, yung representation, like a dove. Ibig sabihin, pare-pare sila ng representation. So, iisa lang yung Holy Spirit, iisa lang yung Spirit, iisa lang yung Spirit of God. Hindi po yun magkakaiba. Amen po ba? Ang ganda pag binabalikan natin, di ba? Kasi may mga part na nai-specify pa tayo na tingnan. And a voice came from heaven which said, "You are my beloved Son, and in you I am well pleased." So pareho. Pareho na si Jesus, yung anak ng Diyos, kung saan siya ay nalulugod. Sa lahat ng tatlong binasa natin, pare-pareho. Amen po ba? So final po, kay John naman po natin siya basahin. Take note po, hindi po to si John the Baptist si John na apostol. Pero, ang kinikwento niya dito, si John the Baptist, baka po mapag-ano lang natin, mapag-mix lang natin. The next day, John saw Jesus coming towards him and said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world." So si John po, nung sinusulat niya po yung part na to, ang perception niya po, ang perspective niya, si John the Baptist, kung paano ni John nakita si Jesus Christ. So na-try niya, sa mga gamers po, sa mga mahilig maglaro ng mga computer games o kaya ng mga mobile games, meron po tayong tinatawag na first-person view. Familiar po ba kayo doon sa first-person view? Yung parang Counter-Strike, kung naglaro kayo ng Counter-Strike, ang visibility mo yung character mo. Hindi mo siya titingnan sa likod. Kung ano yung nakikita ng character mo, yun yung perspective mo. Try po natin imagine na ganun kinikwento ni John ni John yung senaryo ni John the Baptist. Kung paano nakikita ni John the Baptist si Jesus Christ. So si John, tinuro niya mismo, si John the Baptist, tinuro niya mismo, yan yung Lamb of God. Pag sinabi mong Lamb of God, yan yung nagre-represent dun sa lahat ng sacrificial offering nung Old Testament. Yung sacrificial offering na yan, yan yung nagte-take away ng sin of the world. Lahat ng kasalanan ng mundo. Again, sa Old Testament, nagsusugba sila, nagsusunog sila ng mga hayop. Dove, bull, sheep, para mawala yung lahat ng kasalanan nila. So eto si Jesus, iisa lang siya. Isang sakripisyo lang siya para arisin lahat ng kasalanan natin. Yun po yung sinasabi ni John the Baptist dyan. "This is he whom I said, after me comes a man who is prepared before me, for he was before me. I did not know him, but that he should be revealed to Israel, therefore I came baptized with water." Revealed to Israel. Ano po ba yung nireveal ni Luke sa prophecy ni Isaiah? Darating yung salvation. So kung sinasabi ni John the Baptist, sa perception, sinusulat to ni John, dumating tong Lamb of God na to, na nagalis ng lahat ng ating kasalanan, na ni-revealed ngayon, na darating na ngayon. Sa panahon ni John the Baptist po yan, ha? Ito yung taong yun. Ito yung taong i-reveal. "And John bore witnesses saying, I saw the Spirit descending from the heaven like a dove. He was remained upon him." Again, sabi ko nga po, first person view. So ito, ang nagkikwento nito, si John the Baptist, I saw, nakita ko, yung Spirito descending from heaven like a dove, na nanatili sa kanya, nanatili kay Jesus Christ.
I did not know him, but he who sent me to baptize with water said to me, upon whom you see the Spirit descending and remaining on him, this is he who baptized with the Holy Spirit, and I have seen and testified that this is the Son of God. So nung nakita ni John the Baptist na yung dove, yung anyo ng Holy Spirit, bumaba kay Jesus Christ, nanahan sa kanya, tinetestify niya na etong taong to, anak to ng Diyos. Nakikita niyo po yung difference ng story, kung paano nila sinulat. Perception ni John the Baptist. Pero, again, ang keyword, si Jesus Christ, Son of God, yung Holy Spirit, yung Spirit of God, naganyong dove, nanahan kay Jesus Christ. Diba? Pare-pareha sila ng kinikwento. So, in-highlight ko po, pinagsama-sama ko lahat para ipakita sa inyo na hindi sila magkakaiba ng story. The next day, John saw Jesus coming towards him and said, the Lamb of God. Si Jesus po yung Lamb of God. Who takes away, pag sinabi mong takes away, hindi po pwede nating tanggalin yung kasalanan ng walang authority. So yun po yung in-specify ni Matthew. Kingdom of Heaven is at hand, may authority para alisin lahat ng kasalanan natin. The sins of the world, remissions of sins. Hindi po yan magkakaiba. Yung sins of the world, remission of sins, parehas po yan. But that He should reveal to Israel, yun po yung part ng Luke, salvation of God. Malinaw po, di ba? Parehong-pareho po ba? Ang ganda po basahin, di ba? Nung minimeditate ko to, ang ganda. Kasi isang buong kwento siya eh. Isang kwento, isang story ng Bible, iba-iba yung nagsulat, pare-pareho ng context, pare-parehong patungkol kay Jesus Christ. So, binalikan ko lang po yung part 1. Actually, yan yung part 1. Yan yung highlight ng part 1. Kasi gusto ko nga na masundan natin lahat siya. Pero hindi po talaga yan yung focus ko ngayon. Ang focus ko ngayon, kung sinasabi mo sa akin na ang salvation is na-revealed or dumating nung si Jesus Christ bumaba sa lupa, paano naman sa Old Testament? Diba? Paano naman yung mga tao na nabuhay sa Old Testament? Ibig sabihin, wala pa ba si Jesus Christ? Kung sinasabi mo naman sa akin na nandun na si Jesus Christ, nasaan siya dun? Nasaan yung salvation? Pag sinabi mong salvation sa Old Testament, nandun si Jesus Christ. Nagigets po ba yung tanong ko? So, magigib po ako ng example kung nasaan si Jesus sa Old Testament ng time na binanggit yung salvation. Ready na po ba lahat? So, ito po yung buong chapter na yun. Yung pagkukunan ko nung exhortation ko ngayon. Exodus 14. So, Old Testament to. Now the Lord spoke to Moses, saying, speak to the children of Israel that they turn and camp before Pihirot, between Migdol and the sea, opposite Baal-Zephon. You shall camp before it by the sea. So ano pong story nito? Just to give you background, yan na po yung time na si Moses saka yung mga Israelites, umalis na po sila sa Egypt. Yan na po yung nagkaroon, yung pinakalas na nangyari is namatay yung mga unang panganay ng mga Egyptians. Yung panganay ni Pharaoh, yung angel of death dumaan dun sa mga bahay, yung walang hamba, yung walang sign. Namatay lahat ng panganay. Tapos dahil nangyari yun, pinaalis ni Pharaoh yung mga Israelites. Yan na po yun, yung alis na sila sa Egypt. So, si Lord po yung nagsasalita dito, sinasabihan niya si Moses na umalis kayo, mag-camp kayo dito sa specific na lugar na to. For Pharaoh will say of the children of Israel, they are bewildered by the land, the wilderness has closed them in. Then I will harden Pharaoh's heart so that he will pursue them, and I will gain honor over Pharaoh and over all his army, that the Egyptians may know that I am the Lord, and they did so. So bago pa lang po mangyaring humabol si Pharaoh, sinabi na po ni Lord kay Moses na hahabulin kayo ng mga Israelita. I-harden ko yung puso ng Pharaoh para i-pursue kayo or habulin kayo. Para gusto ko kasi makita ng mga Egyptians
si Pharaoh na ako yung Diyos. Now it was told the king of Egypt that the people had fled, and the heart of Pharaoh and his servant was turned against the people, and they said, "Why have we done this, that we have let Israel go from serving us?" So, si Pharaoh po, na-harden na yung puso niya. Kasi kini-question na bakit natin to ginawa? Bakit natin pinaalis tong mga Israelite na to? Nagsaserve sila sa atin. So he made ready his chariot and took his people with him. Also, he took his 600 choices of chariot and all chariots of Egypt with captains over every one of them. Imagine niyo po yung humahabol sa mga Israelita. 600 choices of chariots. And all chariots of Egypt, may mga kapitan pa po yan sa bawat isang chariot. So yung chariot po, yun po yung kalesa na may kabayo ng mga warriors way back sa panahon nila Jesus. Sa panahon sa Old Testament. And the Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt, and he pursued the children of Israel, and the children of Israel went out with boldness. So ano pong pagkakaintindi natin sa salitang boldness? In a practical English dictionary. Courage, confidence, siguro confidence, boldness, diba? Parang ganun yung, kung interpret natin sa word, boldness. Pero maniniwala po ba kayo kung sasabihin kung hindi po confidence yung ibig sabihin sa boldness? Gusto niyo pong balikan natin yung meaning niyan sa original. Ang meaning po niyan, kung paano sinulat sa original, with an high hand. Ano pong meaning nun? So sabi dyan, umalis sila ng Israel with an high hand or with boldness. Umalis sila sa Israel na palitan natin yung boldness with confidence. So ano po ba yan pag kinuha natin sa original text? Hindi po ako nag-original text para po magyabang kasi gusto ko babalik pag may hindi po nagtutugma or hindi po ako nagagrasp na revelation, tinitingnan ko talaga siya sa old, dun sa original text kasi gusto ko makita yung deeper meaning niya eh. Ang sabi po dyan, yung with an yad. High, ram, hand, yad. So bakit yung with an hand pa rin siya? So anong meaning ng yad? Hand, strength, power, high, to lift up, raise, exalt. Yad again, hand, strength, power. So ipapakita ko po yung kamay ko sa inyo. Tapos itataas ko po. Ano pong nakita nyo? Sino po yung na-lift up sa cross na in-stretch yung hands niya nung pinako siya? Si Jesus Christ. Hindi, baka interpretation mo lang yan. Diba? So ang sinasabi dyan, kung si Jesus po yung boldness dyan, kung papalitan natin yung salitang boldness ng Jesus, kasi siya yung meaning niyang sinasabi ko dyan, umalis sila kasama si Jesus Christ. Umalis sila sa Egypt na habang naglalakad sila, kasama nila si Jesus Christ. Di ba po, ang layo ng boldness doon sa kasama nila si Jesus Christ. Pero kung titingnan mo siya doon sa original text, nandun si Jesus Christ. Take note po, hinahanap po natin si Jesus Christ sa Old Testament ha. Ito po yung goal natin na makita natin si Jesus sa Old Testament. Ipoprove ko po sa inyo na sa mga susunod na text, si Jesus talaga yung nire-refer dyan. Ready na po ba tayo? Yan. Pakitandaan lang po So the Egyptians pursued them, all the horses and chariots of Pharaoh, his horsemen and his army, and overtook them camping by the sea beside Pihirot before Baal-Zephon. And when Pharaoh drew near, the children of Israel lifted their eyes, and behold, the Egyptian marched after them, so they were very afraid, and the children of Israel cried out to the Lord. So, take note po, nakaalis na po yung mga Israelite. Malayo-layo na po sila dyan.
Paglingon nila, nakita nila yung mga Egyptians sumahabol. Naka-chariot po yung mga Egyptian, yung mga Israelite po naglalakad lang. So, kung sasabihin natin na malapit lang yan, siguro naman naabutan sila ng kabayo kasi naglalakad lang sila, di ba? Pero pagtingin nila, nakita nila malayo pa, nagmamarch pa lang eh. Malayo pa po yung mga Egyptians. Nung nakita nila yon, nag-iyakan sila sa Panginoon. Then they said to Moses, because there were no graves in Egypt, have you taken us away to die in the wilderness? Why have you so dealt with us to bring us up out of Egypt? Is this not the word that we told you in Egypt, saying, let us alone that we may serve the Egyptians, for it would have been better for us to serve the Egyptian than that we should die in the wilderness. Moses, bakit ba kasi ang tigas ng ulo mo eh? Sabi ko, wag mo na kaming tanggalin dito sa Egypt kasi okay naman kami, nagsaserve naman kami sa mga Egyptians eh. Mas gugustuhin pa namin mag-serve sa mga Egyptians kaysa mamatay dito sa kawalan na to. Wilderness na to. Yan po yung sinasabi ng mga Israelites dyan. Siyempre, sa takot nila, hindi na nila, sinisisi na nila si Moses. Kung tayo po nasa senaryo na yan, ano pong mapipil nyo? Diba? And Moses said to the people, do not be afraid, stand still and see the salvation of the Lord. So, kanina hinahanap natin yung salitang salvation. Ito na po siya, minention na siya, makikita nyo yung salvation ng Panginoon. Sinabi ni Moses dun sa mga tao, huwag kayong matakot. Papakita ng Diyos kung paano niya kayo isasalba, paano kayo ililigtas ng Diyos. Mag-stand still kayo, maging firm kayo. Which He will accomplish for you today. For the Egyptians whom you see today, you shall see again no more forever. The Lord will fight for you, and you shall hold your peace. Hindi sinabi dito na kayo makikipaglaban kayo. Yung Diyos mismo makikipaglaban sa inyo. At kaya i-hold nyo lang yung kapayapaan. Kasi yung Diyos yung bahala sa inyo. Hindi kayo yung bahala sa sarili nyo. Hindi sinabi ni Moses na kanya-kanya na lang tayo. Kanya-kanya na lang. Kanya-kanyang takbo na lang tayo. Hindi naman ganun eh. Kayo sa kaliwa, ako dun sa kanan. Hindi naman ganun yung sinabi ni Moses. Sabi niya, mag-stick kayo, maging firm kayo. Yung Diyos, makikipaglaban siya para sa inyo. Nasusundan pa po ba yung story? Amen. And the Lord said to Moses, why do you cry to me? Tell me, children of Israel, to go forward. So, dahil nga sinisisi na si Moses, kinausap uli ni Moses yung Diyos na, Moses, bakit ka ba umiiyak sa akin? Sabihin mo dun sa mga sa mga Israelita, umabante kayo, mag-go forward kayo, but lift up your rod and stretch out your hand over the sea and divide it. So, in-highlight ko ba yan? Yan. Lift up your rod. Stretch out your hand. Stretch out your hand. Lift up the rod. Ano po ba yung representation ng rod? Kahoy na stick. It's the cross. I-lift up mo yung cross. Itaas mo yung cross. Kanina, ano yung kasama nila? Ano yung boldness? Ano yung tinaas? Dalawang kamay, tapos lifted high. 'Di ba? Picture of the cross. Itaas mo yung cross. Over the sea and divide it. And the children of Israel shall go on the dry ground through the midst of the sea. And I indeed will harden the hearts of the Egyptians, and they shall follow them. So I will gain honor over Pharaoh and over all his army, his chariots and his horsemen. Then the Egyptians shall know that I am the Lord when I have gained honor for myself over Pharaoh and his chariots and his horsemen. Inulit niya uli kay Moses. Pero hindi lang yung Pharaoh yung i-harden niya yung puso. Patitigasin niya yung puso. Pati kasama na yung mga Egyptians na humahabol sa kanila. And the angel of God.
Capital A po yan. Angel of God. Bakit hindi na lang pinangalanan kung ano ba yan? Si Gabriel ba yan? 'Di ba? Walang pangalang angel, pero capital A. So, usually, kapag may capital po, it's referring to Jesus Christ. He, Him, sa New Testament po. Pero sa Old Testament, si Jesus po, shadows lang. Hindi pa siya nagre-reveal eh. So, nagaan yung anghel siya, nagaan yung sacrificial lamb siya. Pero this time, sasabihin ko sa inyo, nagaan yung anghel siya. Angel of God. I-explain ko mamaya kung paano ko nasabi si Jesus Christ yan. And the angel of God who went before the camp of the Israel moved and went behind them. And the pillar of cloud went from before them and stood behind them. So it came between the camp of the Egyptians and the camp of Israel. So imagine niyo po, yung angel of God, dumating siya before dun sa kampo ng mga Israelite. So kung nandito po yung mga Israelita sa side na to, ito po ako po yung angel of God. Ito po yung humahabol ng mga Egyptians. So in between po ng angel of God, doon po siya nakaposisyon sa mga kampo ng mga Egyptians sa kampo ng mga Israelite. Sa kalagitnaan. Tapos, nung dumating yung angel of God na yun, may pillar of cloud. Doon sa pagitan, nagkaroon ng parang cloud in between sa mga Israelite saka Egyptian. Anong purpose ng cloud na yun? Thus, it was a cloud of darkness to the one, and it gave light to the other, so that the one did not come near the other all that night. So, ito pong binabasa natin, gabi po nangyari to. Kapag nanonood po tayo ng mga reenactment nung senaryo na to, minsan umaga, makikita mo pa yung dagat. Pero imagine niyo po, nasa kawalan po sila, nasa wilderness po yung senaryo, yung setting. Walang ilaw dito. Kawalan nga eh. Kawalan. Imagine niyo po, napunta kayo sa isang gubat. Di ba pag pumunta ka sa isang gubat na malaki, wala namang liwanag dun eh. Puro siguro may makakita ka dun, alitap-tap. Pero sobrang dilim dun. Ano pa yung wilderness? So sabi dyan, yung angel of light, dumating siya, nagkaroon ng pillar of cloud na nagbibigay ng liwanag dun sa isang side, tapos nagbibigay ng dilim dun sa isang side. Binibigyan niya ng liwanag yung mga Israelite. Na-imagine niyo po, sobrang dilim pero binibigyan niya ng liwanag yung mga Israelite. Sino po yung pinanganak? Nung pinanganak siya, nagliwanag yung paligid? Si Jesus Christ. So, hindi po ba siya connected dito sa angel of God? 'Di ba? So, kung nagliwanag yung gabi, sino yun? 'Di ba? Nagliwanag yung gabi. Wilderness, nagliwanag, gabi. So, yung angel of God dyan, si Jesus Christ yan, in between, in the midst ng Egyptian saka ng Israelite. Imagine niyo po, si Jesus po, nasa kalagitnaan siya, para hindi makita ng mga Egyptians yung mga Israelite. Pinoprotektahan niya yung mga Israelita. Walang effort tong mga to. Magpapahinga lang to. Pero si Jesus Christ, nasa kalagitnaan siya, pinoprotektahan niya, binibigyan niya pa ng liwanag. Nakikita niyo po ba yung senaryo? Then Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all that night, and made the sea into dry land, and the water were divided. So the children of Israel went into the midst of the sea on the dry ground, and the water were all a wall of them on their right hand and on their left. So ito na po yung cinematic effect na pag pinapanood natin sa movie, ang gandang tingnan na umaangat yung tubig. Yun. Yung mga movies na remake, ito yung highlight talaga nila, parang ang bida yung tubig. Bida yung pagtawid, pero hindi nila kwento yung may cloud saka may angel of God. 'Di ba? Kung magbabase ka lang sa movie, hindi mo nakita yung angel of God. Kasi laging hindi naman ini-specify yung angel of God. 'Di ba? Yun po yung problema sa atin eh. Yun po yung problema sa marami nagpipreach.
kinukuha yung atensyon ng tao, kamangha-mangha, umangat yung tubig, pero hindi nila kinoconnect kay Jesus Christ yung text. Parang nagmamagic lang, kamangha-mangha, pero walang context. And the Egyptians pursue and went after them into the midst of the sea, all Pharaoh's horse in chariot and his horsemen. And now it came to pass in the morning watch, hindi ko na-highlight, pero nakahabol yung mga Egyptians umaga na. Imagine niyo po, gabi. Naglakad sila Moses gabi sa dagat. Walang kailaw-ilaw, wilderness, walang kaliwa-liwanag. Nakapaglakad sila sa dagat. Nung umaga, nakita ng mga Egyptians, kasi morning na nakita na nila yung Israelita, doon na sila nakahabol. That the Lord looked down upon the army of the Egyptians through the pillar of fire and cloud, and he troubled the army of the Egyptians. And he took up their chariot wheels so that they drove them with difficulty. And the Egyptians said, let us flee from the face of the Israel, for the Lord fights for them against the Egyptians. So ang ginawa ng Diyos, nagbigay siya ng confusion dun sa mga kabayan ng mga Egyptians. Nag-effort yung Diyos na protektahan yung mga Israelita sa ibang paraan. Nag-cause nga siya ng hindi pagkakasundo-sundo dun sa mga Egyptians na kabayo. Then the Lord said to Moses, stretch out your hand over the sea that the water may come back upon the Egyptians on their chariots and on their horsemen. So again, nakipaglaban yung Diyos, sinabihan niya si Moses, stretch mo uli yung kamay mo para bumalik na yung dagat. Pagsarado na yung dagat. But the children of Israel had walked on the dry land into the midst of the sea, and the water were a wall to them and their right hand and on their left. So the Lord saved Israel that day out of the hand of the Egyptians. And the Israel saw the Egyptians dead on the seashore. Thus Israel saw the great work which the Lord had done in Egypt. So the people feared the Lord and believed the Lord and His servant Moses. So yun po yung kabuuan ng story. Pinakita ng Diyos kung paano niya niligtas yung mga Israelita. Ano pong sabi kanina ng mga Egyptians? Buti pa yung mga Egyptians eh. Anong sabi ng mga Egyptians? The Lord fight for them against let us flee from the face of the Israel, for the Lord fight for them. Buti pa yung mga Egyptians. Imagine niyo po, yung mga kalaban, in-honor nila si Lord. Na si Lord, pinoprotektahan yung mga Israelita. Yung mga Israelita, ang reaksyon nila, natakot sila. 'Di ba? Ang layo po, 'di ba? Hindi nila nakita kung paano sila protektahan ng Diyos. Na parang yung Diyos punong-puno siya ng galit, pero kung babasahin natin yung buong story, wala silang effort, pero pinagtanggol sila ng Diyos. So ano pong application nun? Ano pong application ng story natin? Again, hinanap natin yung salvation. Nandun si Jesus Christ, nung minention yung salvation, kapag may salvation ka na, you are secured. Yung Diyos, pinoprotektahan ka niya. Kahit ano pang maging senaryo ng buhay mo. Kahit nandun ka na sa piling mo, mamamatay ka na, si Lord, nandun siya para protektahan ka. Nang wala kang ginagawa. Effortless. So kung ikaw, pinoprotektahan ka ng Diyos, save ka na, hindi ka ba makakapil ng rest? Di ba ang ginhawa? Once na maintindihan mo na save ka na, hindi ka na nag-worry, hindi ka na nagsisway. Magiging ka-reaction mo ba yung mga Israelita na matatakot ka pa rin? Kung ganito ka protektahan ng Panginoon? Di ba napaka-secure? Amen po ba? So nung minemeditate ko po yun, yung part na yun, sakto po yung nag-edit ako ng live stream. So habang nag-edit po ako ng live stream, parang na-connect ko siya dun sa teaching. So, ang teaching po last Sunday is, your grace is sufficient. So, ayun po. Gusto ko lang sundutan yung preaching last Sunday. And least I should be exalted above measure by the abundance of revelation torn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me. Least I exalted above measure, I concerning these things I pleaded with the Lord 3 times that I might depart
from me. So sinasabi yun nga, nung sinare ni Pastor EJ to, sinishare ni Paul yung mga challenges niya. Sinishare ni Paul yung mga struggles niya. Persecutions niya. And he said to me, "My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me." So kapag sinishare po to, take note po, wag po tayong mag-focus sa weakness. Again, si Paul, hindi niya to shinare agad. Sabi nga po dun sa preaching last Sunday, hindi niya to shinare agad. So bakit shinare to ni Paul? Shinare ni Paul to kasi sinasabi niya kahit maging ako man may nagiging challenges din ako. Pero hindi yun hadlang dahil alam ko yung grace ng Panginoon is sapat para sa akin. Hindi niya yung sinasabi para tularan niyo ako. Hindi niya yung sinasabi para i-emphasize na weak siya. Sinasabi niya yun kasi lahat tayo may pinagdadaanan. Pero yung grace ng Panginoon para sa ating lahat sufficient siya. So dyan sa hinighlight ko na yan, kung yung hinighlight ko lang yung titingnan nyo, sino nagre-reflect dyan? Si Jesus lang, di ba? Kasi yun yung gustong makita ni Paul. I finished my race to testify the gospel. Wala pong ibang focus si Paul kundi yung gospel, hindi po sarili niya. Kasi kung i-context ni Paul yung weakness, nakatingin na siya sa sarili niya. Hindi ko to kayang gawin eh. Pinanghihinaan ka na. Napapagod ka na. Lahat po tayo may weakness po tayo bilang tao. Pero yung weakness na yan, nakocover yan ng grace. So as so He is, so are we in this world. Kung anong meron kay Jesus Christ, yun po tayo. So kung merong yung strength ng Panginoon is made perfect kay Paul, dapat po pati sa atin meron. So again, application, kung may salvation ka na, may rest ka na, may power na yung Panginoon para gumalaw sa buhay mo. Amen po ba? So ang tanong dyan, bakit maraming Kristiyano, bakit maraming believer, parang may time na i-emphasize pa rin sa buhay natin yung weakness natin. Minsan nakatingin tayo sa problema. Kung nandito po kayo ng victory, sabi po ni Pastor Nestor, sabi niya, nakapokus kasi sa problema. Pero hinihintay ko sabihin niya na mag-focus kasi tayo sa solution. Amen po ba? So, kung ang focus natin is solution, ang focus natin si Jesus Christ. 'Di ba? Luke 10. Bakit ba maraming Christian yung nakapokus sa weaknesses nila? Although believer na sila, pero dumarating pa rin sa point na parang ang na-emphasize pa rin nila sa buhay nila yung hindi nila kayang gawin. Mga volunteers, please makinig kayo. Especially sa mga volunteer, makinig kayo. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said. So si Jesus, pumunta siya sa isang bahay, nandun si Martha, nandun si Mary. Si Mary, pinili niya makinig, si Martha, pinili niyang mag-serve. Ayan. Si Mary, nag-relax siya. But Martha was distracted by all the preparation that he had to be made. She came to him and asked, "Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me." Naiintindihan niyo po ba? So si Martha, distracted siya sa maraming bagay, pero believer siya. Kasi Lord yung tawag niya kay Jesus eh. So hindi na to question kung believer ka ba or hindi. Ang question dito, focus ka ba kay Jesus or hindi? 'Di ba? Nakatingin ka ba kay Jesus? Si Jesus ba yung consciousness mo? Martha, Martha, the Lord answered. So si Jesus yung nagsasalita. You are worried and upset about many things, but few things are needed.
or indeed only one. Mary has chosen what is better and it will not be taken away from her. So si Mary, mas pinili niyang mag-focus kay Jesus Christ. Si Martha, mas pinili niyang mag-focus sa maraming bagay. Nandun naman na si Jesus. Diba? Tapos, masyado siyang conscious dun sa ginagawa niya, masyado siyang distracted, inutusan niya pa si Lord para tulungan siya ng kapatid niya. Application. Paano natin siya i-apply sa ministry? Minsan sa ministry, umaabot tayo sa ang dami nating distraction na parang yung ministry may time nagiging distraction na para makinig tayo. Tama, hindi? Nagiging distraction na. Minsan nakapokus na tayo sa ministry na hindi na si Jesus yung focus natin. Minsan, ginagamit pa natin yung ministry para, bakit siya? Ganito naman yung nagiging sitwasyon niya. Bakit siya? Late din naman siya. Tayo, attendees. Yung volunteer nga, nalilate. Ako pa kaya? Kanino ka nakapokus? Kanino ka nakapokus? Tatanungin ko kayo, kanino kayo nakapokus kapag ganun yung mentality nyo? Sa tao. Minsan naman, pag nasa ministry ka naman, may standard ka na gusto mo. Sabi ko nga po, nung nag-i-start ako dito sa ministry, nakakapanghihinaan ka talaga eh. Yung ibang churches, ang gaganda na ng live stream nila. Tayo, nasan tayo that time? Ang labo ng audio, ang pangit ng video. Parang paano ka gaganaang i-share yun kung ikaw mismo ayaw mong manood? Kaya nga nandun, di ba? Ikaw, paano? Pero hindi eh. Hindi tayo pwedeng panghinaan, hindi tayo pwedeng tumigil doon. Kasi ang focus natin, si Jesus Christ. Ang focus natin, mai-preach si Jesus Christ. Nung nag-i-start po ako, wala lahat eh. Wala po lahat. Unti-unti may napoprovide. Nagpapasalamat ako. Si Lord mismo nagpo-provide ng mga taong tutulong sa akin. Wala akong inas. Hindi ko sila pinilit. Pero paunti-unti may tumutulong sa akin. Pero kung titingnan ko lang po yung standard ng mundo, madidisappoint ka talaga. Iisipin mo dun ka na lang kasi ang ganda ng live streaming nila, ang ganda ng churches nila. Pero, si Jesus ba talaga yung pinipreach nila? Kasi kung wala si Jesus doon, walang rest, walang protection, di ka makarest, walang protection eh. Walang salvation. So, pili na lang po kayo. Alam niyo po kung ano yung definition ko ng mahirap? Kung bakit ganun ako sumagot kay Pastor pag ministry na yung pinag-uusapan natin. Kasi naranasan ko na nang mawala ng walang presensya ng Panginoon. Yun ang definition ko ng mahirap. Yun ang definition ko ng imposible. So kung ikaw nabuhay ka na before, na i-compare mo yung buhay mo dati nung wala pa si Jesus, masasabi mo, lahat ng meron ka dito posible. Lahat ng meron ka dito sapat. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo? Kaya nga, my grace is sufficient, my strength is made perfect, power of Christ may rest upon me. Nakakapag-rest kayo, may salvation, may protection, completeness, perfection. Hindi nakapokus sa tao, hindi nakapokus sa kahit na sino, hindi nakapokus sa senaryo. Huwag tayong maging katulad ng mga Israelita na nakapokus lang dun sa sitwasyon, pero hindi sila nakapokus kay Jesus, hindi sila nakapokus kung paano lumaban yung Diyos sa buhay nila. Amen po ba? Yan, tapos na ako. Okay. So may natutunan po ba? Hindi po ba galit? Ayun. Again, pag naghiwa-hiwalay tayo dito ngayon sa church na to, I assure you na you are secured, you are protected, you are saved. Once you believe in Christ, nasa sa inyo na yung salvation, nasa sa inyo na yung rest, nasa sa inyo yung protection. Wala kayong ipag-worry. Amen po ba? So sa lahat ng senaryo ng buhay natin, again, sa lahat ng challenges na nakikita natin sa labas, sa dami ng
possibility na ma-disappoint tayo, ma-depress tayo, si Lord yung nagsisecure sa atin. So, naniniwala po ba tayo? Amen. So, bago po ako mag-pray, okay lang po ba tawagin ko yung music? Ang ganda kasi nung ang ganda nung worship natin, yung unang worship natin. Okay lang po ba? The one last time kumanta tayo para kay Lord. Ha? Through it all. Yung through it all. Yung true sa lahat ng ating senaryo. Yung true sa lahat ng ating challenges. Si Lord, nananatili siyang faithful sa buhay natin. Naniniwala po ba tayo? Sige po, tinatawagan ko po yung music ministry.
Sige po, ako na lang po ay manalangin. Daddy God, maraming salamat sa umaga na ito. Na nakita namin yung protection mo. Na nakita namin yung salvation namin. Lord God, salamat sa pahinga. Sa lahat ng sitwasyon ng buhay namin, Ikaw yung kapahingahan namin. Ikaw yung protection namin. Ikaw yung patuloy na lumalaban. Ikaw yung patuloy na nagsesecure sa mga buhay namin. Lord God, alam namin na wala kaming ipagmamalaki. Wala kaming ipagmamalaking kahinaan. Wala kaming ipagmamalaking kalakasan. Dahil Ikaw ang aming kabuuan, Lord God. Ikaw yung aming perfection, Panginoon. Sa isang sakripisyo ni Jesus, alam namin na kami ay malusog na. Sa isang pagsakripisyo ni Jesus Christ, alam namin na yung future namin ay secure niya. Sa isang sakripisyo ni Jesus, alam namin na bawat isa sa amin ay uuwi ng maligaya, Lord God. Uuwi ng full of satisfaction, Lord God. Dahil Ikaw yung pag-ibig namin. Panginoon, salamat. Wala kaming ibang masabi sa iyo kundi salamat. Sa lahat ng nagiging challenges namin sa buhay namin. Sa lahat ng taong nakapaligid sa amin. Sa lahat ng taong ginagamit mo para i-secure kami. Lord, salamat. Lord, maraming salamat sa kaibigan. Lord, maraming salamat sa boses, sa kalakasan, sa lahat-lahat ng pinoprovide mo na hindi naman nanggagaling sa amin, kundi nanggaling lamang sa iyo. At Lord God, patuloy mo kaming bigyan ng revelation para makita yung mayaman mong tinapos. Kaya muli, maraming salamat. In Jesus' name, Amen.